Okay, so last week we did a short introduction sa Roman Catholicism. Ginsuryanta kung wala giman sila sa may ginhalinan gid, right? Kaya ang pag-explain to the last week nga naghalin man ni ang Roman Catholicism sang nagsugod man ang Christianity mo. And then di ba gina-persecute sila at that time? Pero sang year 310 or 313, si Constantine ginimo yung state religion ng Christianity. So amo na to nagdamo-damo na mga ga-claim Christian sila bisan hindi man. Tapos amo na tong sugod nga nagdamo-damo gid ang mga tao nga claim Christian dito na to nagano gid nagsugod gid ang Roman Catholicism. Tapos nag-mention man last week sa mga doktrina ng pang-imbento nila. Masan lang material para ma-review. Ara man actually sa YouTube. Today we will try and cover i-define ta kung church, what is the church? Tapos anong meaning sa Catholic? Tapos ano ang isa ka sect? Sectabla? What is a sect? Okay. Sa atong nga previous session sa bibliology, tapos sila ni Mark na labyan ta naman na kung nga 66 books lang ang Bible ta, tapos nga ang iya ka Roman Catholic 73 or 74. Okay. Kaya ang ginpangdugang nila nga Tobit, Judith, mga Wisdom, mga Sirach, mga Baruch, Maccabees, wala ta na gina-consider nga Word of God because wala niya gina-acknowledge ni Christ nga canon. Sang nagambal si Christ ya nga sang after yato ginapang si Tama Pharisees siling ya, I will hold you accountable for the blood of Abel asa sa dugo ni dugo sa anak ni Zechariah. So ang coverage lang yan sang ginacknowledge si Jesus isas talang ito sa Book of Malakay bala. So amo nang si Baruch, diba? Ano na siya? Do follower na siya ni Isaiah. May amo na. Subscribe to ni Isaiah. Right, kung ano subscribe. tong wali. So sabtang ginano siya, lalo ginasapian. So sang Holy Spirit, ano yun siya ang gisulat diba? Galing ti ang Baruch niya nga ginamen din nila. Nasulat ni saya ng 400 years prior sa birth ni Christ. Yati hindi tiya ka sure kung si Baruch dito. Ano niya gin-claim na lang niya sang Church of Rome nga iyan ni Baruch. Pero there is no historical evidence nga mo gid man. Siya gito nga Baruch ang gaano kay Isaiah. Okay? And so ang aton niya ginapatian, the Word of God teaches nga si Christ ang nagpundar sa church. Because when you ask, according to the doctrine of the Church of Rome, according to Roman Catholicism, si Peter yung nag-found sa church. Si Peter yung pundasyon sa church. Ang balba ni Christ lang nga thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ang ilang pag-interpret sina kay Pedro kung niyagin tukod ng simbahan. So may mga grammatical na ang mga clarification. Silang ni Christ, you are Peter, pero silang niya upon this rock. Ginamit ni Christ yung kagulingon niya, hindi yes Peter. Okay? For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Jesus Christ, 1 Corinthians 3:11. Being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone. Magsiling ka cornerstone, nablang magpatindog ka sa una sa building sila nga time, mamutang ka ginaya mga bato ya, nga pundasyon. Tapos may cornerstone, ginaya nga amo nang hold together sa tanan-tanan na ang mga bato. Kag si Christ na, of course, nang wala man ta problem ya to think about, ang mga prophets, ginman niya nga apostles, ya ang ginalinan sila nga sa Biblia mo. In a sense, bilang nga sila ang gingamit sa Ginoo para masulat ang Biblia. So, and he put all things in subjection under his feet and gave him to be head over all things to the church which is his body. Ephesians 1:22. Christ is the head of the church. So ang pamangkot, what is a church composed of? Okay, the church is composed of all true Christians. Ang budlay sa buong kahit kasi sila mamangkot, ano believer na mo? Nokto kada sa tanan-tanan nga balay mo tupad balay mo ma-believer gina sila. Gapati ka sa Dios right? The question da anong kinalain mo sila kay gapati man sila sa Dios ikaw gapati ka man. Ano na pala riyo naman nagali? Siyempre hindi, no? So ano din namin nga the church is composed of all who are true Christians. Siyempre ang mga tao nga garepent sila mga sala ang description man sa isa Christian, ang very straightforward definition is someone na nag-experience kasakit kasubo siya nga sala. Once gani wala kang nakasubo kay nagkasakit sa imong sala, maduwa-duwag yung Christian kaya
Kiti sang born again kasang Ginoo John chapter 3 ang Holy Spirit kasang sanctify si mo. Wala tayo nagasiling hindi na kita makasala din na. Pero yala embre sa una mo pakasala ka duway lang simulipay ka pa. Panugid mo pa sa iban. Bali do proud ka pa nga makasala ka. Pero sang buhi ka sa Holy Spirit, when the Holy Spirit made you into a Christian, lain na gid ya. Makasala ka pero gilalain ka bla. Amo na sa ang main difference. So the church, ang isa ka simbahan, actually may duwa ni sa ka essence ang church. Magsiling ta local church, ti membro kaya bisang isa ka Baptist church. Magsiling ta universal church na bilang Christian ka bilang believer ka. So ang universal church is composed of people who experience pain and sorrow over their sins. Okay? Sila na mga na-born again, na-born anew, ara sa John chapter 3. So bro, hindi na siya silang physical church ya. Anywhere na siya. Hindi. Good question. Ang local churches of Christ in New Testament are congregations of Christians who gather together for worship and for missionary activity. Okay? While there are may mga members of the Church of Christ, sila sa Romans 12:4-5, for even as we have many members in one body, so we being many are one body in Christ. So meaning, kung may Baptist church so sa din man sa Antipolo man na, or sa Kabangkalan man na, isa ta na gyapon si Ilaya as a church, as a body of Christ. Balite, local church. We're talking about local churches, Baptist church, but as a whole, as believers, isa tiya ka church. We are one in the body of Jesus Christ. Okay, ang broad nga definition ng church is given, for example, sa Westminster Confession, sila nga the visible church, which is also Catholic or universal under the gospel. Okay? Hindi siya confined sa isa ka nation, consists of all those throughout the world that profess the true religion, together with their children, and is the kingdom of the Lord Jesus Christ, the house and family of God, out of which there is no ordinary possibility of salvation. So, ang pag-define ng church ng Westminster is universal, niya bisan din ka sa kalibutan, if you believe in Jesus, if you repent of your sins, member kaya sa Church of Christ. Kagway niya iba niya nga pamagi sa kalawasan, kundi ang si Kristo lang gid, no? Di anong mga marks sa isa ka true church? Number 1, the true preaching of the Word of God. Kaya kung mag-claim ka nga local church ka, nga biblical kakagtuod ka nga church, there must be preaching of the Word of God, the right administration of the sacraments. Ano mga sacraments ng baptism kag Lord's table? Amo naman duwa naman mo. Kaya kuha na sa idea nga sila ni Christ bilang nga, do this as often as you remember me. This in memory of me. So meaning, sang before si Christ nagkayab palangit, before sa kinlansang gilay kang nagkayab palangit, nag-remind na siya sa mga apostles, siya nga amo ginihimuon niya. You must drink of the cup, you must eat of the bread sa pagdumdum sa akon. So kung basahan mo ang bilog na Acts, ginihimuon ni Nilaya every first week, first day of the week. Panawag nila Lord's Day. Matingala ka nga Domingo, nga simba taga Domingo nga hindi Sabado. Kaya itong wala man nag-command ng Biblia, nga dapat masimba ka mo Sunday ha. Wala man biya mo na. Galing Domingo taga simba, because kung basa ng Book of Acts, gatipon sila ya every first day of the week. Kaya kung isipon mo first day of the week, resurrection ni Jesus, kaya napatay sa Friday, napatay sa nalubong Friday. Sa bilog na adlaw sang Sabado, patay gid siya. Tapos pagka Domingo banhaw sa. So amo na ya nga kung Domingo taga simba, because amo na ya ang adlaw sang Dios nga banhaw, so we celebrate it. Si John Calvin nag-insist gid nga ang the ministry of the word and the sacraments amo gina sa ang naga-distinguish ang isa ka true church. Okay? Nga kay sa Roman Catholicism, why na dayaga inom ya sang cup ang members. Ang pari lang gainom sang cup sina, and we na-discuss na last week nga within the first 1,000 years na yan nila ginibinto nga bawal na mag-inom sang cup ang mga members, ang pare na lang. Okay? Although number 3 gali nga marks ng church is the faithful exercise of discipline. Hindi ta pwede nga amo na gani nga
very, very complex na ganyan subong magpatindog ka simbahan la. Kaya hindi sila laglag, there must be a system. Kaya hindi pwede nga bisasin wala makasuluda. Systematic. Ang isa ka church na pati it's a closed community. Why man talaga sila nga hindi kita mag-welcome ibang nga tao. But what I'm trying to say is, hindi kaya bala nga sila nga pinagusto ka lang tapos member sa amo ng simbahan. There must be a church discipline ginatawag. Na amo na sa importante nga dapat may fellowship kagid sa imo nga isig ka tao sulod simbahan because hindi kaya kapag gusto yung nga base nga adlaw ka to yung nga plubog tapos kit ang ato permito sa may bar to tapos adik ka gaduso ka mga droga da tapos member ka sa amo ng simbahan hindi na pwede. Kaya ang imo bala ka nga hindi na pwede because ginahalungan yan naton ang testimonies ng simbahan because we are the light of the world. Hindi pwede nga gina-welcome tanan dami bisan sino. Ang gina-welcome sa church ay mga tao nga willing magbago. So kung ikaw sa katao nga kagaguhan lang yapon ang imo gusto, okay ganta kami scenario. For example, member na sa simbahan pero sa mo nag-backslide na kabuya naglisa. Why man na kinasiling i-kick out yung simbahan? Hindi ito magsimbahan din na muna. There is a process of church discipline nga storyaw na sa sang consistory or sang elders sabi na kamusta ka nga mo na kabuhi mo musta ka muna. Tapos nang i-ask gid siya nga we ginaayo ka namon nga talikdan mo na ang mga sala because ang imo pangalan gadalaman sa pangalan sa simbahan. Hindi pwede pinagusto kaya. Kung hindi pagit sa mamati sa mo na pwede ang church paka-adapt sa method nga i-announce ang sala sa congregation pero wala pangalan. Okay. Masiling ta nga may isa to di ka brother nga we have found out may isa to di ka utod nga nag-engage sa prostitution, nag-engage sa drugs pero wala sige na pangalanan. Pero teka balo sa announce ang ngalan niya di ba? Kung hindi pagid sa kung wala pagid evidence nga nagabag-o sa i-announce gid ang ngalan ang ato ni brother pila na ni ka warning gipanilaga na way bag-o kag amo niya ngalan. Kung hindi pagid amo na sa ang time nga i-excommunicate gid sa simbahan. Kaya membership sa simbahan yun dapat niya gid sa sang certificate no of membership lang nga si Mark Espinosa member sa amo nga simbahan sa amo nga date member kada. Tapos kung under church discipline di kinabutangan gid mo record yung under church discipline. Amo ginaya ang purpose na kay para kung magsaylo kay ibang nga simbahan hindi mo ta pagubuo ng piyak ka simbahan. Kay kung tabugon ka di ba si amo naman tong piyak ka simbahan naman tong bulabugon mo to. Bla? So let's say for example pag hindi pagid sa mati sige pagid sa simba. Amo na blang ba sa Biblia nga we must treat him as a sinner. Ambot silingon niya hindi ta sa pagsuryahon. Kada magsurya sa balumot sa ngino so sa sala mo bla. So kamo na bla. Hindi ta sa plangga pero to protect the integrity of the church of the body of Christ we must not welcome unrepentant sinners. Amo ginaya. So amo na sa ang marks ng isa ka true church preaching of the word of God, sacraments kag church discipline importante gina. So process na siya ba sa mga sauna nga mga unclean bala, mga let's say unclean yung ginapagwa, gina-out ka sa sa for 30 days hindi ka magbalik-balik doon mo man na At ano na yan ng doka mga ceremonial law ng Old Testament na for example ang babae nga menstruation hindi ka pwede ka-serve sa temple dapat nang matapos na yung mga cycle tapos for 2 weeks pagid until ka makabalik serve or nang may crime ka nga pending hearing hindi ka man pwede ka-serve sa temple unclean ka na mo or halin ka sa war nga nakatandog ka patay nga lawas hindi ka man kasulod sa temple may mga muna I think do sa Exodus Leviticus mga klarawan mga so kung ang Biblia imo nang tawon ang church wala ginaya nagamin denominasyon okay kung ang New Testament basahan mo kada mention sa church hindi niya Baptist Church sa Mandalagan or Baptist Church sa Villamonte hindi na yan muna we're not talking about denomination okay whether a local church mapili man sa mga independent sa or may relasyon sa ibang simbahan why na naging discuss ang Biblia no although hindi nabi mo na kasimple subong sa kultura to subong niya mas mayo gid ang simbahan ni relasyon gid sa ibang simbahan okay for the sake of accountability kay delikado na ya sa isa ka simbahan isa ka pastor nga wala ibang nga pastor sa amigo tapos wala sa ibang nga simbahan nga sister churches ang tendency sa naman pinagusto da sa no wala ba sa mga bantay siya for kulto
Amo na dapat mo asa abutang tagid sa mga asa Christian mangita gid ya Christian friends. Priority gid na ya. Hindi kaya Lone Ranger. Masiling kaya lang nga Christian kumat lang ko sa balay. Christian mo gyapon hindi niya mo na. Hambal sa bros ya hindi gid pag neglect ang getting together. Kaya mo name na sanctify si mo. Ako at least ako sa experience ko ha. Kung wala ka mga amigo nga Christian dugay-dugay na guro na nagpariwala naman eh. Wala ka mo anong namin epekto may Christian mga amigo mahuya ka ba? Kag may ara ka mo ya band may ara ka mo ya fellowship with the Holy Spirit, fellowship with Jesus. Kung di ka bang tiyanay ka mo? Bla? Looking out for each other. So, amo nang danger sa isa ka pastor, isa ka church na wala relationship sa ibang nga pastors sa ibang nga churches, possibly kulto, no? Kaya ang nami sa isa ka church, isa ka pastor na may relationship sa ibang nga church pastor, may makavouch mo si Pastor John, mayo gina. Kailan na nakatuig sa ministry, tutom ginaya. Same na siya bro sa mga, for example, may trial, may mga witness. Yung basta at least 2 witness para mapuno ka sa imong kasalanan. Ang imong ang mga church friends mo or ang mga pastors nga may relationship ka nga constant, sila na yung ma-defense ang testimony mo yan, ma-support si mo. Mayo gini nga simbahan, tutom gina sa Ginoo, kundi mayo, di ba? Gabihan tayanay ka mo, no? Usually, ang church sa New Testament ginamin na local church congregation, the Church of God at Corinth, the church in Jerusalem, the church in Galatia, may harap the church in thy house. No? Katilain mo ito sa una. Ang budlay ni sa kilala tatong isa, kaya pareho kung nyo sa New Testament church. Sa una ito, ginapanglagas, so sila yung pumatsyon niya. Pinanago to sila. Lain na niya subong. Kag sa una yan, nang very very rare to yung mga piki, kasuanon, ginapamatay ito mo. Mag-claim ko na Christian, kaya dapat ready, kaya nga literal patsyon. Iawon, lutuon. Okay? So, or, again, it may refer to the whole body of Christ in all ages. So, limbawa, from Adam, si Adam part mo to sa church. Although, sa Old Covenant, way pa to yung word nga church, way pa to church, nga local church, diba? Pero, ang ambal ni Christ, ang ambal ni Luke sa Acts 20:28 nga, ang church, yung bakal na yasang Diyos, pag siya nga dugo. Right? So, meaning, tanan-tanan nga believers o tanan-tanan nga elect. Ano na yan? Part sang universal church, including the Old Testament saints. Including Adam, yes. Okay? So, when our Lord prayed for unity, silingan that they may all be one sa John 17:21, hindi ito yung unity, yung isa ta ka organisasyon, spiritual unity, ang ginamin ni Jesus. Okay? Siling niya, kay ginbase na sa unity yaman sa amay. Siling niya, even as thou Father art in me and I in thee. Nan. Unity of faith dapat ma-achieve na iya before ang unity sa organization. Okay lang na iya nga isa ta kasimbahan. I mean, okay lang na kami differences ta kung paano padlagan ng simbahan, pero importante isa tiya kapag tuo amo na namin la. Ang unity sang believers dapat ara ya sa ano ginatuhan ta, hindi sa kung ano dapat ang pagpadlagan sa simbahan. The oneness for which Christ prayed, hindi ito yung external and visible, no, but spiritual and invisible. There can be and actually is real spiritual unity among Christians apart from organizational unity. Ang church hindi na siya mechanism. Ang church hindi na siya kumpanya or organisasyon or institusyon. It is an organism. Living body ang church. When we hear the Pope and when we hear the Pope and occasionally other churches leaders talk about uniting the church into one super organization, ang ilan niya usually method is mechanical or ecclesiastical. Hindi niya sila nga maisa tiya sa kay Kristo, kundi maisa tiya sa ginapang buhat ha. Di kay kung lang tawon mo ang Vatican I and Vatican II, ang doctrine ni Diablo sa Roman Catholic Church para sila ya ma-practice sa dapat sa ilang kultura or else i-anathematize ka. Meaning, tanan nga sacraments sundon giniya. 10 sacraments, tapos indulgence, tanan-tanan gina. Tanan-tanan nga mga circles ng pang-ibento nila. Once mag-disagree ka da, you will be accursed. Tapos gak-claim gid sila nga sila lang yung only true church. Malabi ang tanan gidugay. So what is a Catholic? Huh? Ano ito yung anathema? Anathema.
Accursed, no? O accursed. Di magsiling ka, let him be anathema, let him be accursed. Accursed one daw. Yes. I-check na bilang word nga Catholic. No? Siling ni Dr. Voss. The Catholic Church, the universal church of God, as distinguished from a particular branch, congregation or denomination of the church. Siling nga the Church of Rome has wrongly appropriated to itself the term Catholic. Kay sila nga self-contradictory kuno kay ang Roman particular na yang Catholic Universal. Ang baluga Dr. Voss sila nga dapat gani why na nila ginagamit ang word nga Catholic. Kay ang word nga Catholic sa Greek meaning universal. Okay? Pero ang Roman Church ginbutang nila sa ilang alan Roman Catholic Church. Pero dapat wala sila gatawag sa self nila Catholic, kaya dapat Roman yung mga practice mo. Roman Church. Amo na yung Church of Rome or mga Romanist, mga tawag sila, or Roman Catholicism. Kaya ang totoo, kaya Catholic Church siya is ang mga believers si Christ. Namangkot ka, who are the members of the Catholic Church? Those who repent of their sins, period. Amo lang gina. Kaya ang budlay sa Roman Catholicism, ginapakomplikado nila, damo-damo, pakalagbian nga, pagkabata mo i-baptize ka, may mga mortal and mga venial sins ka pa, may tanan-tanan na lang ang mga bulubaliskad. Tapos magmasakit ka, may pulo pangamuyo pa, mapatay ka pangamuyo ang kapagid. At ka na sa purgatorio, bayran kapagid sa imong relatives ki parang palangit ka, no? So sila ni Gersner, strictly speaking, ang Roman Catholic contradiction of terms kaya ang Catholic universal tapos ang Roman is a particular sect na dapat amo lagi ng practice mo ginambal sa Church of Rome. Okay? So actually kita ang mga Protestants ang nagapati sa universal or sa Catholic Church. Kaya ang hambal ang aton nga motto, where the Spirit is, there is the church. Amo na iya. Kung diin ang Holy Spirit, ato ginatong church ya. Ang iya sang Rome ya, kung diin ang church, ato tong Holy Spirit. So sila ga desisyon niya kung diin ang Holy Spirit. No? Actually, Roman Church na, where the Roman Church is, there is the Spirit. Amo nang ilaya. Okay? Amo na, kung basahon mo ang Apostles' Creed, kung basahon mo ang New Testament, proper ginayang ngayos ang Catholic yang naga-refer siya sa mga believers si Jesus. Okay? Ang nanagapate kay Christ as a Savior, regardless kung ano naman denomination mo, kung Arminian ka man, or Calvinist ka man, or Baptist ka man, or Pentecostal ka man, as long as you repent of your sins and you hope in Jesus as your Savior, member ka dyan sa Catholic Church. Hindi Roman Catholic Church, ha? Alam ko magsusulat sa mga may Roman, gitya nga, Roman, may Catholic, gitya nga, naragin sa specific. Ginangkola nila nga mga terms, pero balingag na nga terms, kita hindi na sa mag-work. The Roman Church has added many doctrines and practices nga hindi mo makita sa New Testament. Okay? Sa kadamo-damo, sa pangdugang nila. And anyone who accept sa singang doctrine, mangin Roman Catholic kagijay, no? And by some token, hindi ka na Christian. Pero ang practice na doon sa mga Catholic, sa Roman Catholic, tinadap na sa Penance. Penance. Sinanadap na sa Catholic Church na sa, di ba, may ibang niya, nalipat na pa sa Pati pwede man pero natin sa sarili nga Roman Catholic sila. Ang Roman Catholic, masyado ni Bika strict mo nga para mangin Roman Catholic ka, dapat ginapangobra mo gid niyo halin sa halin sa baptismal regeneration sang baby ka. Or maybe ni Roman Catholic ka sang adult ka nati. May penance, indulgence, confession, tapos hindi mo na paghimuon niya. Hindi kaya bona fide nga Roman Catholic, hindi kaya real Roman Catholic eh. Kag ako din sila doktrina, pa-impirno kaya eh. So, balik kung ara ka lang yan sa confession, sa giliya, kung ara ka man din sa Catholic, kung ara ka lang yan sa... Uy! Ara ka lang yan bibro sa, yung bibro confessions, pero wala ka yan penitence sa indulgence, sa ti... Kaya, amo na sa nga ang Roman Catholic nga system is very tricky and deceptive kay tungod. Di ba lagapati sila nga dapat ma-adhere kita sa ka-members ang tanan-tanan na doctrine para matawag ka nga Christian. Well,
come to think of it, bala, kung magsulod ka subong sa mga simbahan ng Katoliko, hindi man na sila magambal sa imo nga muna. No, hindi man magambalan pare ka dapat mapinitensya agad or makonfessar agad. Hindi na sa magamana. Never sila nag-open up. Why sila nag-open up? Pero hindi na biya mo na ito do sang ilang nga sistema. Apot sila kung gina-violate man nila ilang kagulingon nga system eh. Kaya dapat ang isa ka Roman Catholic na member masubmit gid sa indulgence, mabayad ka gid kag mapinitensya ka gid makompisar ka gid. Amo na sila ang qualifications para maging Christian kaya. I mean, introduction pa nga part ng mga labi na ginatanan. Pero kung, for example, kung nang isa ka pare, isang, for example, katedral, no? Kung wala yung ginariman magamon, ambot sila yung gina-violate yung Roman Catholicism, hindi saya pare sa Roman Catholicism, eh. Why siya ka-follow? Wala yung gina-follow ang directive, kag ang confession sa Roman Catholicism nga dapat each member should do penance, should do confessions, should do indulgence. Amo ginaya. Na-mention ko sa church, di ba sa Catholic Church, rin nasang before, ano lang niya daw, confessions, lang gid ka, gid from penitence, why penitence, wala. May question, ano na ka nang napapakta? Confirmation. Sa tampa man. Ay, may ulo na. Alang penance? Nung before ka kasal ko daw, hindi mo pa makakonfirm. So, confirmation na ikang term. Ang ginawa mo, after sa confession, Confirmation. Nang wala mo na kan. But I think kina-practice nila ng ano na yan, ng very bago na ginaya nga doktrina nila. Ang kulang yan sa Amo ginaya before daw sa mga iba, sa pamilya mo naman daw. Before ka naman pakasakay ka dito mo ba? Confession na dapat. Hindi ka kapakasal sa Catholic Church kung wala ka confessions. Kung wala ka confessions, hindi ka kapakasal. Information, gawin preho. Base gilingin ng ulo mo. Slap back to reality. Pero damo-damo na ng the point is ang ginamin ang balok anong budlay sa Roman Catholicism bagid kay ili sa gadugang nga doktrina. Ang purgatorio sa una lain na sa purgatorio subong. Ang purgatorio nila sa una is also a mode of punishment. Subong hindi na yan. Mode of purification na. Amo na sa kung i-observe mo gid ang progress sa Roman Catholicism since the year 1000 sa subong, damo-damo na yalain yung mga teaching niya. Kung ano di ba bro na mention ang purgatory, pero balo ko yung hell na mention, ang Sheol na bala, ang death pit, kag amo na At wala gyud mga natudos niya testament na purgatory, ga-assume sila ya. May May purgatory. Kaya nagalin mo na ng purgatory kay tungod nga si Pope Leo the 10th nangutang sa gobyerno para ipatindog sa St. Peter's Basilica mo. nakulangan sa church. Tapos nang YC nagbayad, ang ginimo ya, ging kwartahan niya mga pigado. Si John Tetzel ang iya naging assign na maglibot sa mga baryo para manungkot kwarta. By the way, ang purgatorio sa Maccabees ang naka-record mo. Kami isa ka general na naperde sila ang mga sundalo nagklamata gin pangamayuan niya. Okay? I mean natabugin na sa history mo na yan. Pero that it doesn't have to be true. It doesn't mean word of God na natabo yung history nga. Maliit naman niya din general to yung pangamayuan niya patayan. Ba't sila nga sundan naman sa? Hindi amo, di ba? Kaya ang gini mo na Tetzel, pasok ya kamo che, tanawan niyo bala mo ning ginagyan sa inyong mga relative sa purgatorio. Ito dapat nabayad gid kamo kay para maluwa sila. Para hindi sila magantos para sa Dara na halin ang phrase nga when the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Kung maglagpik lang piso sa kahon, galumpat kanong kalag na kun kusog ang lagpik. Kaya dapat dakoon mo ginahatag mo. Di pwede kusog lumpat mo no. Hindi ko magkataglit, pwede ilumpos mo muna. Maglumpat na palagi. Balido ka mo na sa ang natabo sa history kun nga needs ang Roman Catholic Church mag-raise ko daw ang fund. Matingala ka mo nga sang 15-17 sang ginpo si Martin Luther ang 95 thesis na ginamuged because na-realize ang mga peasants sige kwartahan sila sa simbahan mo nga naglapag sa punto nga nagpinatsanagid sila tungkol na-realize ang mga pigado nga yung kwartahan ng ganyan sa simbahan niya di ba laging po si Martin Luther ang thesis sang 15-17 gin-transit sa estudyante gin pangatag ang Biblia sa mga pigado nakikita nila nga ang Pope Antichrist kidya hindi na ginamo sila tungkol na-realize na gininto lang sila sa Roman Catholic Church. Wala ko yan nagasiling ang mga Katoliko sa mga panginto man well, maybe.
1517 bro, no? Hindi 1571. 1517, no? October 31. First to October 30. Amo na sang date sa si Luther ginlansang yang iyan 95 thesis sa pertahan sa Kasultor. Sa Germany na. 95 pieces, no? 95 thesis, oh. So, ang Roman Church ya, hindi ni saya Universal Church ya. Local church na ni saya. Well, may ara ka mo sa Vatican, may ara ka mo sa may plaza. Ti local, hindi ka mo Universal Church. Nga, hindi sa Universal Church gani because they have strict sacraments na dapat sundon para mangin member ka. So, ang mga pare, subong kung wala ka man nila gina-urge na tungod na yung gadis, ubay man nilang kagulingon nila yung teachings mo. Because for a person to be a bona fide Roman Catholic, maadihira ka gidya sa ilang nga ginapangimo. Umutambal ni Pat lang, hindi ka makapakasal kung wala confirmation. Nan. Wala confessions. Dapat i-baptize sa gid para amaning pagkabata siya mo i-baptize ka. Tapos ano na, panawag sila baptismal regeneration. Bali, ang status mo heaven. Right? Pag dako mo makakumit ka mortal sin, madula na imo nga heaven status manok naman na ma-hell. So, dapat makumpisal ka or ma-penance ka or ma-indulgence ka. Ano man na ka pa maagi para mabalik mo imong heaven status. Kaya mo na, bali heaven, hell imo status na saan patay ka. Tapos pagkapatay mo pagid, tanga mo yun ka pagid, kaya para sure pagid nga heaven, pagid mo status. Kaya mo na sa scheme da, no? Okay. There are many churches, pero sa New Testament, isa lang yung church yung na-recognize. The true church is composed of all believers in the Lord Jesus. Amo lang nabi ka simple mo. Kaya ang budlay, sumabay ka na mo damo sang mga sekta, kay denomination, nga gusto-gusto nila, complicate ang tanan. Nga maamo ka ni dapat, maamo ka to dapat, dapat. Pero ang gina-require man ang blas sa Biblia, blay nun, sulan mo sala. Repent of your sin. Amo lang ginapangay na Jesus ya. Anong ginawali ito? Repent and believe man ang ginawali ng Jesus. Well, di na sa din na palangga ang imo isig katawa mo naman na. Diba? Kaysa ka sa Roman Catholic, repent, believe, and give glory. Ate mo na ang salvation sa Roman Catholic ya work based eh. Bali ang imo salvation ya trabahoan mo gidya para malwas ka. Maningwa gidya. Pero amo ning question sila, ano gid bi klase piningwa para kapalangit? 99% nga piningwa, ti pwede na hindi pa. Do ka weird lang blay paminsaron. So, pero ya, wala tayo nag-claim ya na mobra na lang tas ang malain kitotal plangit man ta. Hindi na mo na. Kaya ang ginapangayo ni Kristo, ginasulat mo sa laong ginasulat sa sala mo, di siyempre mo kabuhi matarong gid. You are really living a holy life kung Christian ka. Nga because kinluwas ka na mo. Right? Kaya balo ka ang isa ka ang mark sa isa ka true believer is a repentant life. Amo gina adlaw-adlaw tayo naginulso sa sala bo ginapatawara gid ko nakasala namo ko gina amo naman ning naglagan sa utok ko. Amo naman ning nahimo ko. Nangin dalok ko today or nangin para sa ba ko today or nagano ko today. Reflect ka gid. Ga-reflect gina-absorb mo gid pagka masala mo ginatag mo na kay Kristo ya. Diba? Okay. The church is made up of God's elect. Okay? Tanan nga mga na-convert, nga laki man or baye, it is a church of which all members are born again of the Holy Spirit. Tanan-tanan sila may repentance toward God, kag faith toward kay Christ. Holy life. I mean, maklaim nga, do ka wrong man maklaim nga Christian, tapos ka buhay mo hindi balaan. Medyo budlay ni sa sarili kabilo ka wala tigil balaan mo way ta nagasiling mga tao sa mga hindi kinabalaan ako ya balaan ako ya ang amo nang utok hindi kina Kristiyano ng utok ya baldag ni utok. It is the church whose existence does not depend on forms, ceremonies, cathedrals, churches, or vestments, organs. Kati amo na Roman Catholic Church mo para mangin church kaya may mga seremonyas gid na gina-require ka gid nga mag-seremonyas ka. Again, naliwaton ko. Wala ko yung nagasiling nga magkanto ka sa katedral, require ka nila. Hindi nila pag-imuon, kaya padamo sa membro mo. Pero you will know, pero kung ang magda Roman Catholicism, according sila yan, salvation is submission to the church. Ganyan. Amo ganyan. Malagyan, tigin na. The church remained pure and faithful sa gospel sa about 300 years, gro.
Pagkapatay ni Christ for the next 300 years, okay pa. Ang mga Christian perti pa katuto maging matay gid. Naglain lang sang gin-announce ni Constantine nga state religion na ang Christianity. Tino mo daw na mga pagano mga kulto to ga-claim na lang ang Christian kami Siyempre, hindi ka pa may bugas ka, no? They brought with them ang ilang pagan nga rites, mga ceremony nila gindala nila sa Christianity. Amo to nga na corrupt kag nagwa ang Roman Catholicism nga sekta, no? What makes a church truly Catholic is its adherence to the gospel of Christ. Ano bilang nagapa-Catholic sa isa ka church? Kung ga-adhere ka kay Christ Amo ginaya. What makes a church truly Catholic is its adherence to the gospel of Christ. Kay ang the Roman Church gindugang nila ang mga popery and so many pagan doctrines and practices that many people think is no longer either Christian or Catholic. Is adherence to Christ bro? Okay. Simple lang man ang logic na for you to be a member of the Universal Church, you need to believe sa head sa church which is Christ Wala ka na gina-request ang Diyos na magluhod-luhod magluhod ka lakat halin din sa mga kauri pa adto sa bangga woodside niya magluhod ka hindi na yan mo na requirements isang Christianity. All the salvation requires is repentance of vision. Balo ka mo, Aryo, pwede kaya magbayad milyon sa indulhensya or pwede kaya magpalansang sakro sa ladlaw pero wala ka ginulson sa sala mo. Yes. For show lang. Hindi mo yamintong Diyos mo. Pwede ko yung pakaunon tamang napigado sa banago yan. Tapos gali pagpuli ko gali. Shadow mo ko gali ka bugalon. Way mo ko gali ka palangga sa isig kapariyo ko. Way mo ko gali ka pakaubos. Di ba? Kaysa sa sistema sa Roman Catholicism, pwede mo na dayaon, di mo kaluwasan. They have to work for their own salvation. Pwede mo yung dayaon yung magkumpisal kayo sugid mo kung pati anong sudan mo kagapon. Grabe nga kumpisalanay. Pwede mo ganun bro, ma-confess nga doon di mo ganun imogit sa lagyan. Oo, Just para to pass the ano lang. Amo na sa Roman Catholic system, pwede mo yung dayaon, di mo kaluwasan. Pwede mo siya madali. Dire sa Biblia, hindi mo yung madaya pag ginulsol mo. Ay kung may kaginulsol, wala kang ginulsol niya. Ang Holy Spirit, yung gabantay sa mo, hindi yung pare. Diba? Okay, so next, anong sekta? What is a sect? No? Isa pa yung katrit sa Roman Church is ang pag-brand nila sa ibang nga church as sects or schismatic na bilang divisive la. Anong full words ang sect ng sect lang na siya S-E-C-T nga ang Roman Catholic pambalon once nga hindi ka Katoliko ambot silingon niya ano kaya kasi separate kaya sa Diyos na naman na din no? Ang dictionary definition tend to emphasize divisive, schismatic, heretical elements in defining a sect. Magsiling ka sect ito ka kulto dayon. Hence, we would define a sect as a group that shut itself in as God's exclusive people and shuts all others out. Kag amo na ginaobra sa Roman Catholic Church. Ga-claim sila nga we are the only true church. Imaginabla? Sabot silingon kung hindi ka may mag-adhere sa amon seremonya sa amon ng mga sacraments hindi ka mo yung matawag nga membro sang lawas ni Kristo. Kundi ang ending sila pa galing ng insekta. Dinakusaran nila ang mga protestante nga mga sekta kamo pero galaya sila galaya pinakadako-dako nga sekta sa gilibutan. Yes, kay ginalimit nila yung salvation sa ila lang yung seremonyas mo, sa ila lang yung followings. Okay? Tungod sa pagka-exclusive, amo na sa nga ang sect cult, no? Gina-isolate nila ang ilang selves, ang ilang belief sa mainstream Christian life. On the basis of the Roman Church with its bigoted and offensive claim to be the only true church, amo na sa nga ginabrand nila tanan-tanan nga heretic, ginambala nila mo nga once gani hindi ka mag-adhere sa teaching sang magisterium or sang pope, you are to be accursed. Amo ginaya kung wala ka nag-adhere sa teaching sa magisterium sa council sa Roman Catholic Church, wala ka nag-adhere sa pope, ano ka gidya? Pakamalauton. Imaginable? Thank you. Kaya ang amo na sa ang sectarianism sa Roman Catholic Church may basahan ko ding 4 lang bilog no. Si Pope Pius VIII sang 1864 may ginsulat sa nga syllabus of errors. Basahan ko 4 lang iba mo damo gid.
Ang ika-17 sila nga, the eternal salvation of any out of the true Church of Christ is not even to be hoped for. Ang ginamin niya din nga true Church, ang Catholic, kung i-translate sila gaynon, ang kaluwasan, sa bisan sino nga wala sa Roman Catholic, hindi na ka maglaam nga maluwas pa kamo. Amo na sa ika-17 sa syllabus of errors ni Pope Pius. Di imaginable lang mo na claim. Daw si Kibuloy, kaya nga ako mapirma sa imo nga maluwas. Ano ganing English naman po? Sorry. Ang iya yung sa 70 sa hindi ako The eternal salvation of any out of the true Church of Christ is not even to be hoped for. Ang ginamin niya din nga true Church of Christ is the Roman Catholic Church ang ginamin niya. Amo na sa ika-17, ika-21, the Church has power to define dogmatically the religion of the Catholic Church to be the only true religion. Amo na hambal sang Santo Papa sang 1864 nga ang Romano Katoliko lang ang tutuod ng reliyon. Meaning tanan-tanan na ang reliyon da pa-impyerno na kamo tanan babay na kamo. Ika number 37 sila nga, no national church can be instituted in a state of division and separation from the authority of the Roman Pontiff. Sila nga, hindi ka mo pwede kapag nitog simbahan nga wala nagpasugot ang Santo Papa. wala po sa maturing sa church bigla. By the way, ginabasa ko ni Arin sa syllabus of errors, siya pwede ni ma-access ang business anytime. Hindi niya ang ako niya ginbrobra. Ika-77, it is necessary even in the present day that the Catholic religion shall be held as the only religion of the state to the exclusion of all other forms of worship. Dapat i-exclude gid worship ka mo da. Hindi na pwede. So lagi na pang-ihaw pag ito nila, subong way na nabi. I mean ang gina-try ko diya display or communicate sa aton sining gabi. Ang sectarianism sa Roman Catholic Church pala, ang ilang ginahimo nga gina-exclusive lang nila ang kaluwasan, ang religion sa ila lang yung system. Sila nga ceremony, which is wrong. Wala ka lang Biblia, ang ginatudlo sa Biblia, tanan-tanan nga ginagahinulsol, yung membro sang Church ni Christ niya. Tanan-tanan nga nagahinulsol sa iya sala, tanan-tanan nga nagahigugma sa isigi kapareho, amo na yung mga membro, gito sa tuntuod nga church. Okay. Tapos balo ka mo, ini yung mga statement, ginrelease ni, 6 years later, gin-establish ang doctrinal sang papal infallibility. Di ba 1864 ni? 7 years before sila, nag-announce sila nga ang Pope hindi na magsala. Ang doctrine lang ang papal infallibility nga anything ay hambal sang Pope is just is tuod. Hindi sa pwede magsala. Imaginable is just an absolute. Amo na nga nag-announce sila mga bagay nga si Mary ng virgin gyapon after pagbata ay Christ. Perpetual virginity or tapos nag-announce pa ng Pope nga si Mary kinbusong sa yang way sala, Immaculate Conception. Tapos tapos si Mary bodily assumption of Mary nga si Mary kin rapture sa way sinapatay. Tapos Pope na nag-announce way sala sakto Absolute. Imagine ako ng Pope mag-announce bilang si Lady Gaga ang mama ni Jesus Christ. Sakto. Hindi siya makasya. Just try and imagine kung ano ka crazy bilang papal kung abot ang galing ang Pope sa pagkalagtok kaya nag-announce sa isang doktrina nga muna tiyanon ta na. Ang mga follow pati din. Di ba? On the other hand, most Protestant churches, by the way, yung Protestant kita na by virtue tungod nga we protest against the system of the Roman Catholic mo. By the way, wala ko nagasila yung mangita totoo mga Katoliko pangkaton po ka naman ka Katoliko ka. Hindi na. Okay? Pero mi ko ginahambal na we must not be tempted nga mangita kaya kung mangita ka Katoliko tapos panglalison mo sila nga kabalo. Tabi bulusade kami sa Wednesday. Balda na doktrina nyo mga na doon. Hindi na mo na. Okay? Because ang gugma sa Diyos aton dapat magresulta na sa gugmaon taman sila. Okay. Before go natabo na yung mga Holy Crusade kung hindi kayo magpatay sa kanya pang ihaw gid yan. Ihaw gid yan. Mga Holy Crusade. Tapos ang Inquisition pagayad. Inquisition. Naging pang torture nila ang mga Protestante tungod nga gusto nila yung balance ng detalye. Grabe ito yan.
nang historically sila man ang rason, sila man ang naghanting sa mga Illuminati, ang Roman Catholic Church. Kaya mga Illuminati, ba yung mga scientists, mga mathematician, mga astrologists, Mga scholars. hindi nila gusto kumutan sila negosyo, kaya yung mga scientists, yung mga iban sila mga atheist, no? Kaya kung maplastar nila nga wala Diyos, hindi natin mga guba ang negosyo sa Roman Catholic Church. Yun naman nila mga iban nga members ng Illuminati, nga mga atheists. Hindi kasi yung mga ideas mo, iba. Gani. It may be charitable nga i-assume nga may mga mayo gid nga Christian nga denomination. Even sa Roman Catholic Church, amo giniginambal ko. Wala taya kaakig sa mga Katoliko nga mga tawo. Okay? Palangga ta na sila ya. Ito siyempre tao man na sila mo. Wala ta kabalo ba si ginpili pa na sa San Jose sa uli ginulso na, di ba? So wala taya sang diretso para mag-judge sila ano. May mga elect gina daya sa Roman Catholic Church ya. Di ba? For anyone branch of the church to claim that those within its fold alone ang nag-constitute sa body of Christ, ano na yan? Nang crude bala? Inconsistent na yan sa prinsipyo sa pagigugma. Hindi kaya pwede kasi lang yan nga sa amon lang gidya sikta na bilong ang kaluwasan. Sana, Oli? Hindi na yan mo na yung tudlo sa Biblia. Grabe ka intolerant ang Romanism, no? Makita mo na sa ila at ang kapagamit sa word nga church for herself alone. Nga sila lang gid ya kuno ang church gid. Katama gid ya eh. Nga synonym magsiling ka kuno church, synonym na kuno sa Roman Catholic Church. Wow. Okay? Unchurching all others. Nablang gapanimbaon ti kamo hindi kamo ya simbahan niya. Pero may man nabukay sa mga church, sa before sa Catholic, way man sila gambal, negative siya mga pare, na kita lang niya ang true church, nga sa mga iba nagapati, way man sila nakabot sila, way man sila ga-obey sa Roman Catholic, yun niya pagpati na. Kung ang pare, wala gambal sina, ambot sila, kung why sa nag-adhere sa iya mismo, ginapatayan. Kaya kung ang taon mo yung confession sa Rome, Vatican 1, Vatican 2, gambal gidya nga, anyone nga hindi mag-adhere sa sakrament, sa ceremonies ya, baka manauton gid ya. Ti pawalihon mong pare sa plaza pag-uon yung guratanan kag pang palayason kung tuturon gid. Ti kung magamo na gali, ano sundon ta? Ang inyo nga sistema or ikaw father, sino tsakto sa inyo? Di ba ka budlay ka confusing nga sistema? Sino sundon ko father, ang Roman Catholicism or ikaw? Ito tal Roman Catholic man tigalingin ang ulo mo, di ba? Sino gid bla father? Ang suspetsyo ta is ang Roman Church damo na sa naging dugang nga doktrina sa ilang nga sistema amo na nga gina-isolate nila ilang nga selves, no? A more appropriate name for the church is Roman Church or Church of Rome. Okay, hindi sila nga Roman Catholic Church mo tambalo bla Roman Church ya or Church of Rome. Sakto na. Furthermore, ang official nilang title be Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Amo na ilang official gina title mo? Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Nasa sanay sila. Budlay sinada kay balo ka nga hindi sila Apostolic Church kay ila practices why man tudlo sa mga apostol. Ang tudtod nga Apostolic Church yun, I'm happy to say nga kita because ang aton nga practice is from the writings of the apostles. Gidya mo? Kita ka nga apostol naghambal nga ang pare masuksok gid sang puti nga rob why man. Kita ka pare nga kita ka apostol nga nagasiling din ta ma-access ang apostolic writings sa Biblia. Right? Pangitahe ko dabi sang part sa Biblia naghambal nga makopisal ta. O mga indulhensya ta. Wala ginaya. Pero bro, sa Old Testament, di ba, na-mention na yung mga practices la sa mga sacrifices, la animal sacrifices, yung mag-down gid sa layas ang mga bayo. Pero hindi na siya in relation sa... Ati ano na yan ng sa Old Testament eh? Old Testament. Kasi amo na guro ila, yaging guro, ipuan, guro nila idea, magsuksok man ng mga pare. Pati sa laiti tapos ang Old Covenant. Kaya ti ano man Catholic Church, kapati man sila kay Jesus Christ as the substitutionary. So, wala ga make sense.
Pangitain nyo ko pare, ibig New Testament, be? Bakit dyan? Kung tanawon mong gina-practice subong sa Roman Catholic Church, wala ganyan sa Biblia. So it's weird nga church pa ka mga way mo lang sa Biblia ginapangimo nyo. It's a weird thing to look at. Tawgon mo self mo apostolic tapos way mo ginasunod ang practices sa mga apostles. She applies to herself the term holy, but the fact is through the ages sa iyang official capacity, grabe nga mga krimen, grabe nga murder, robbery, persecution, prostitution, bribery, fraud, deception known to man. Such crimes have been practiced not merely by church members but by popes, cardinals, bishops, priests. Mga balita. Grabe. Po. Actually, gaobra ko sa, why naman ginalimit sa mga pare, lang ang mga amo na krimen, no? Pero sa ginaobrahan ko, yung civil law firm, di ba sexual abuse victims sa Surya ko? Ang number 1, kanyang notorious, yung nagapang-rape kabataan niya, mga pare, kanya. Amo ganyan, number 1 ganyan. Tapos ng mga Mormons, tapos mga Jehovah's Witnesses, na sila ng tatlo, yung number 3, yung top 3 na sila. Pangulos siya kabataan, gipang-abuso, mga babae, sila. Wala ko nagasiling nga, tanan nga pare, amo na. I mean, majority, bla. Kag wala mo ko nagasiling nga, wala gid pastor nga amo na. Damo eh. Bla? Basi may kilala pa taga ni. Okay. Next. Okay? Until today, ang amo ni mga krimen gina-practice pa niya sa mga lugar like Colombia para isuppress ang Protestantism. Gina-persecute nila ang mga gapati sa Biblia lang gid. Kay ang Roman Catholic Church ano mo sacred tradition tapos Biblia. Gapati sila yung ang may authority sa kabuusan tao is the church. So kung anong ihambal sa church, amo niyang sundon mo. So kung ikaw ang tao nga gapati kasi Biblia lang, bumbawan nila hindi na pwede yapati kaya dapat sa church. Okay? Okay, sa Colombia, no? Since 1948, when the liberal government was overthrown, so may bagong government nag-come into power with the support of the Roman Catholic Church. 116 ka Protestant Christians ang ginpamatay. 66 ka Protestant churches ang ginpangsunog, kag ginpangbombahan. 200 ka Protestant schools ang ginpangsira. Ang mga Protestante hindi pwede kaubra, no? Approximately 2/3 sigid sa country ang gindesignated nga mission territory. Ang amo nga data aron ni sa report of the Evangelical Confederation of Colombia sang June 26, 1959. Hindi niya bro ya. Nabalita gid ni. The assumption of the Roman Catholic writers that theirs is the true church. And that it is the same Orthodox martyrs and missionary churches of Apostolic Church sa lagid. So makakita kada Katoliko nga gapati sa Biblia sa lagid. Hindi pwede ang isa ka Roman Catholic nga person mag-claim gapati sa Biblia. Kaya ang practices ang iya simbahan wala gid sa Biblia. Klaro unta ginaya. I mean, klaro man taguro hindi sa dapat pag-hate, di ba? Pero i-clarify tagid nga hindi niya Christian system ang Roman Catholic Church. Pero mag-search ka sa Google, who is the founder of the Roman Catholic Church? Ang magwa Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, Google. Amo na nila kakontrolado ang tanan-tanan na lang gid sa kalibutan because the Roman Catholic Church is the largest deception of all time. Amo gini? Hindi na mo, kontrol pa nila Google. Wait, support na ako. Pero kung kabalo ka kung di nga makadto sa Google, hindi magit sila nga mo gina-control. Kung kabalo ka di nga makadto, okay man. I mean, pero klaro man, be. Kadto ka naman Catholicism, tapos ipindutab lang Wikipedia, although sa babaw ka ang bango si Jesus Christ sa founder, pero basawa sa dalon, pero klaro, kaya hindi niya mo ng simbahan ni Jesus Christ, Top search lang yan. top search lang yan. Jesus Christ. The claim that the popes are in direct line of succession of Peter, binutig man. Masiling sila nga, ang una nga pope si Peter gidya. Muna mo, di ba? Ang una ko nga pope of Rome si Peter. Tapos tanan-tanan nga pope asa kay Pope Francis, subang halang ginasali niya ni Peter.
Pero hindi natuwag. Then, sinang record. Wala yung record. Sina yan. Bro, Brasurya. Literal, gid yung marites yung galaw. Bro, Brasurya. Ari pa ganun number 1. Kay wala man niya si Peter sa Rome. That time, yes. That time. Di paano sa naging first pope kung wala siya sa Rome? What? Weird. Basa ablang Book of Romans nga libro ni Apostle Paul. Gimension niya si Peter, wala gitay. Ang ginggrit ni Peter, ang iya nga mga amigo, kay mga tumulo sa Rome. Matsag mo, si Paul, kung pope na to si Peter, hindi ka pag-mention sa letter ya. Imposible, guro. In-rebuke yung Gross Peter pati ko. Sa Galatians ito galing yan, lalayo na to ya. Imagine ang pope i-rebuke mo. Wow, Abi ko, kasala. Fallible. Tapos si Peter, ginambala pa ni Jesus Christ yawa. Bako din yung pope na. Sitan, good candy. Right, daratas tano as a reminder, why talaga nasurihan para mag-propagate hate. Why hindi tayo mag-confront mga Church Catholic members tapos ngit away ha? The purpose of our study is for us to be aware kung paano nag-develop sa Christianity until today. Tapos kung gusto niya mag-minister sa church sa Roman Catholic yung friend, ipalangga adanay bla. Pakapihid anay, ikamusta ka buya, ano mga problema ya. Tapos kung bala ka mo the best evangelism method is to show them how you live. Okay? Applicable man na sa husbands and wives. As a husband, paano mo idalo ni mo asawa sa tiilan sa Diyos? Pagkita mo nga sa tiilan sa Diyos Diba? Yeah. That is the best way to bring other people to Christ is to show them that you are in Christ. Hindi bala sa storya, tanan lang Bible studyhon mo, that's not the way. Show them that you are living a Christ-like life and they will see it and they will follow you. Sa ulihin na naman, mga doktrina, soryahan niya, pagkita danay, blang palangga mo sila blang. Kapag kita danay nga, tutumay Kristo, masunod na yan. Amen.